Pag-uusapan pa rin natin ngayon, mga bossing, yung mga isinasampang kaso pa rin kay PRD patungkol dyan sa, dyan sa kanyang joke dito sa nakaraang PDP laban Chorba-Chorba. Pakinggan natin yung mga kaso na ikinakaso sa kanya at kung may katuturan ba talaga ito. Although napag-usapan na natin ito nung nakaraan, pero mas maganda maintindihan natin ng maigi ano ba yung ikinakaso sa kanya. Ang kinakaso sa kanya ay unlawful utterance. Unlawful utterances daw. Yun daw mga sinasabi niya ay unlawful at baka daw sundin ng mga mamamayang Pilipino yung kanyang sinasabi, Diyos ko. Ang tanga talaga. Hindi kasi kaya ako to tinatapik ulit gawa ng pinaliwanag sa akin ni Attorney Delgra. Itong itong unlawful utterance. Diyos ko naman kasi nagbibiro. Dito naman sa Pilipinas, Diyos ko po, lahat na lang bawal. Bawal na yung magsalita ng masakit. Bawal na yung magbiro. Susunod, pati pag-utot. In public, bawal na. Bawal na umutot sa public places. Kailangan pag uutot ka, i-plastic mo, tas iuwi mo sa bahay mo, ganun. Tanginan yan, lahat bawal. Magjojo ka na lang, bawal. Magsasalita ka na lang ganito sa social media, sisitahin mo yung mga congressman, bawal. Tanginan nyo, lahat bawal. Mga hayop kayo, dapat ang ipagbawal yung mga paghinga yung mga congressman ng mga magnanakaw Yun ang dapat ipagbawal natin. Bawal na po ang congressman nakawatan na humihinga pa hanggang ngayon, ganun. Di ba? Okay, sa naman lagi nilang pinag-iinitan. Tayong mga vlogger. Di pag-initan din natin sila. Sila nga, ginigipit nila tayo Ito nga lang yung magagawa natin ayaw pa nila. So kahit si Tatay Digong, sa sobrang gigil nila kay Tatay Digong, lahat ng sabihin ni Tatay Digong, mali sa kanila. Kahit joke na, mali sa kanila. Noong nag-birthday si Tatay Digong, mayroong maliit na lechon. Puta, galit na galit sila. Tinan mo. Kakain lang ng tanghalian may lechon pa, putang ina nyo. Sa Mindanao at saka sa Visayas, ang lechon, normal lang yan. Tayo lang naman dito sa NCR, mga hampas lupa na hindi afford ang lechon. Putang ina nyo. Gigil na gigil sila sa lechon ni Duterte. Nung nakaraan, si Inday Sara at saka si Duterte, kumakain sila, may lechon sa gitna. Maliit lang naman. Wala pa 10,000 yan. Gago sa probinsya, 5,000 lang yan. Yung lechon na ganito, yung mga kalahating dipa, magkano lang yan sa probinsya? Putang ina, mura ng baboy dun. Dito talaga sa Maynila, pag bumili ka sa Lidyas lechon, putang ina, sa ilang libo na yun. Pero sa probinsya, sila lang nagluluto niyan. Napakamura ng lechon sa probinsya. Sa Cebu nga, magkano lang kilo ng lechon? Ang kilo ng lechon sa Cebu, 400 lang. Dito sa Maynila, 1,000. Sarap-sarap pa ng lechon dyan sa Cebu. Gano'n. So, simple lang. Pinapakita nila, nagagalit sila kay La Duterte kumakain ng may lechon. Putang ina nyo. Yung mga normal na tao nga pag kumakain, may birthday, may lechon, sila pa kaya? Hindi naman normal na mga tao yan. Afford naman nila bumili ng lechon. Hindi naman porket bumili na sila ng lechon, puta magnanakaw na sila. Bago nyo sitahin yung mga lechon ng mga Duterte pag kumakain sila, putang ina nyo, sitahin nyo yung mga congressman nyo, ang liit-liit ng distrito nyo. Ilan libo lang kayo mga botante nila. Pero putang ina, tingnan nyo yung mga bahay nila sa mga lugar ninyo. Mga mansyon. Mansyon, ang lalaki ng mga bahay. Putang ina ng mga yan, hindi kumakain ng Jollibee yan. Tingnan mo mga relos niyan, putang ina, mas mahal pa sa buhay nyo. Tingnan nyo, dami ng sasakyan nila. Iisang tao lang, putang ina, ang daming mga SUV, ang daming mga sports car. Puta yun ang sitahin nyo, yung lechon, nauubos siya, napapanis nga yan Tsaka libo lang yan, hindi yan milyon. Kung kinang ina nyo, kahit araw-araw maglechon yung mga Duterte, okay lang, kaya nila yan, afford nila yan.
Ang hindi afford ng mga congressman na may kakarampot na mga constituents lang, tapos putang ina niyan, 300,000 lang ang sweldo, may mga bulletproof na mga SUV, may mga helicopter, sports car, tig to 20 million na relos. Putang ina, yan ang dapat na kinu-question nyo. Hindi yung mga Duterte, putang ina nyo. Kinakasuhan nyo si BP Sara ng sa kasong pandarambong, putang ina nyo. Tingnan nyo nga si BP Sara kung anong suot. Naka-uniform lang ng pang-BP, naka-Skechers na sapatos. Ni wala ngang nakikitang mga patik-patik na mga relos yan. Meron lang yung mga motor. Mahilig niya mag-hiking-hiking. Tapos po na yung matinong tao, yun ang pinafailan nyo ng pagnanakaw. Nakikita nyo harap-harapan yung mga congressman nyo. Wala namang mga pera dating mga hayop na yan. Mga hampas lupat, patay gutom lang din ng mga putang ina niyan. Tapos nung nagsipagpanalo, biglang naging mga bilyonaryo ng mga hayop. Yun ang dapat nating pinagtutunan ng pansin. Yung mga kumag, kupal na mga politiko sa atin, hindi yung mga ganyan. Diyos ko naman, lahat na lang ng ginawa nila Duterte, bawal. Nung presidente si Duterte, nag-day off. Natulog, nakakulambo. Putang ina niyan, galit na galit sila. Pero nung ngayong presidente, putya may bagyo, nagpunta pa dyan sa Singapore, nanood ng karera ng kotse. Okay nang inang karera na nakanood din ako niyan sa Las Vegas eh. Nagpunta ako ng Las Vegas, nanood ako niyan, sumakit ang leg ko. Ang bilis, ring, ring, ganun lang. Putang ina to, sabi ko, sino ba itong mga sasakyan na to? Hindi ko naman nakikita, ang mahal-mahal pa ng ticket. Alam mo ba ticket namin nung nanood kami dyan? $6,000 isa? $6,000, butang dami. Ay pera, buti na lang. Mayama si Nino Randel. Buti na, nilibre ko ni Nino Randel. Ang mo dalawa kami, $12,000. Nakabili na sana kami ng kotse. Ganun kamahal. Nandudun pa kami sa sulok ha. Eh what more, si Bongbong Marcos nandudun mismo siya. O nasisinghot niya yung amoy ng gasolina. O kaya siguro ganyan ang nangyari. Yung mga yan, dapat na sinisita nyo. O yung mga gawain ng presidente na putang ina, gutom na yung mga tao sa Pilipinas, pa-concert ng pa-concert. Tapos nagpa-fireworks pa daw, puta fireworks, milyon din daw halaga niya. Taki mo nagugutom yung mga nasa labas ng Malacanang. Alam mo ba kung ano yung mga nasa labas ng Malacanang? Mga squatter. Mga squatter sa Maynila. Diyan yung mga nasa labas ng Malacanang. Yung palibot ng Malacanang, putang ina, walang bilyonaryo dyan. May hirap yung mga nakatira dyan, putragis yan. O, kita mo nagsakakainan sila na masarap doon, nagko-concert sila, pa-fireworks display sila. Pero paglabas nila ng gate nila, mahirap yung mga Pilipino, walang makain. Yun ang dapat na sinisita nyo, mga gunggong. Diba? Yan ang dapat na sinisita-sita nyo. Yung mga ganyang gawain ng mga ito si Presidente Duterte. Ang naging presidente. Putang ina, nag-picture lang sa chopper yung apo niya. Ang laking issue sa inyo, nag-picture lang. Putang ina, si Chris Aquino nga, ginagawang service. Yung helicopter nung kapatid niya, na si Pinoy, hindi kayo nagreklamo. Eto nga si Lisa Marcos eh. Ginagamit yung chopper. Pabalik ng dahil nagtuturo yan dyan sa Siliman yata. O dyan sa isang dyan sa Iloilo. Isang college nagtuturo yan dyan, pabalik-balik. Nakasakay sa chopper ng presidente. Putang ina niyan. Personal na lakad niya yun ha. Pero ginagamit niya yung chopper na ang naggagasolina, taxpayers. Tsaka hindi ka naman presidente. Hindi ka naman presidente, hindi ka naman taga-gobyerno. Wala kang ambag sa gobyerno. Ginagamit mo ginagamit mo yung mga kagamitan ng gobyerno, kapal ng mukha mo. Yun ang dapat sinisilip nyo. Hindi yung mga Duterte, mga hayop kayo. O tingnan natin, itong yung sinasampang kaso sa mga Duterte. O kay Pangulong Duterte. At pakinggan natin yung iba pang mga interview patungkol dito sa na to. Oo, ito ang reklamo kay Digong. Unlawful utterance. Ano ba yung unlawful utterance? Ipaliwanag mo nga. Ed Lingaw. Kung dati ay joke, hyperbole, or exaggeration lamang ang tingin ng ilan sa mga bitaw ng Pangulong Duterte, mukhang balak ng seryosohin ng PNP ang huling mga kataga ng dating Pangulo. Utangin na, seryosohin ng PNP. Sabi ko nga sa inyo, ito si Torre. Sa mga hindi po nakapanood. Ito si Torre, walang talaga to. Walang silbi sa buhay. Siguro, putangin ang sama lang loob niya.
dahil na-extend si Marbil ng 4 months. O kasi supposedly tapos na si Marbil ng February. Oo, kasi kulang-kulang yan eh. February, dapat retired na siya. So, na-extend siya hanggang March, April, May, June, hanggang June. Hanggang matapos yung eleksyon. Punyeta, etong si Torre, gigil na gigil. Laway na maging PNP chief. Pucha, tinabla siya ni Bongbong Marcos. O ngayon, sumisipsip. Meron pa siyang, bagong Pilipinas na ngayon. Noong panahon ni Duterte, magulo. Gago! Panahon ni Duterte, magulo. Paano naging magulo nun? Kalahati nung panahon ni Duterte, walang krimen dahil pandemic, tanga. Tanginan to si Torre, walang utak talaga. Bopols talaga. Magulo na nga yung huling 6 na taon eh. Dadalhin pa ba naman natin ngayon? Gago. Yung huling 6 na taon ni Duterte, halos 3 taon, lockdown, walang krimen. Tarantado. Paano naging magulo yung 6 na taon? 2 taon dun sa 6 na taon, hindi tayo makalabas ng bahay dahil sa virus. Tataka nga ako, ba't hindi ka pa nadali ng virus eh? O baka ikaw yung virus? Ganun pa siya. Hindi magulo nung panahon ni Duterte. Magulo nung panahon ni Duterte, pulis ka na nun eh. O di ibig sabihin nung panahon ni Duterte magulo, ikaw pulis ka nun, o di wala ka rin nagawa bilang isang alagad ng batas dati, tanga. Gunggong, ba't ngayon ka lang ba naging pulis? Ngayong panahon ka lang naging pulis? O pulis ka na nung panahon ni Duterte ah. Wala kang karapatan magsabi magulo nung panahon ni Duterte. Alam mo kung bakit? Pulis ka na nun. Kung magulo nung panahon ni Duterte, ibig sabihin, kasama ka sa gulo na yun. Taing-tae si Torre na maging PNP chief. Paano ko? Awang-awa, bisit na bisit siya. Paano, in-extend tong isa. Akala niya siya na, mantakin mo lahat ginawa ni Torre ha. Binaboy niya yung simbahan ng KOJC. Naghukay sa basement ng eskwelahan ng JMC. 16 na araw na pinatira yung mga pulis dyan. Kala mo naman terorista yung hulihin nila. Mantakin mo, uhulihin nila, pastor. 6,000 na pulis ang nilagay niya dyan. Kumbaga lahat ng illegal ginawa niya. Lahat ng inutos sa kanyang mali, ginawa niya. O siguro, sa panalangin na siya ay magiging PNP chief balang araw. Utang na, baka 5 araw ka na lang maging PNP chief. Kapag ikaw ang ginawang PNP. Ibig sabihin, Torre, walang tiwala sa si Bongbong. Mantakin mo sa lahat ng ginawa mo at tinan mo nag-issue ka ng warrant of arrest sa Davao City na ang address sa Pasig. Tayo na, doon pa lang palpak na eh. Doon pa lang palpak na. Tsaka Torre, may 3 namatay. Actually, hindi mo kasalanan yung 2. Pero may namatay na isa doon sa ginawa mo dyan sa compound ng KOJC. May dugo ang kamay mo ng kahayupan at kademonyohan. Tapos ngayon magre-reklamo ka kay Duterte dahil nagjo-joke siya. Yung ginawa mo, hindi joke yun. Kuhang-kuha ng lahat ng lente, ng mga camera, ng mga vloggers at ng mga media, yung ginawa mong kahayupan dyan sa Kingdom of Jesus Christ ng 16 na araw. Lahat ng kabulastugan mo, lahat ng kabalbalan mo, ginawa mo dyan. Mantakin mo ikaw ay Iglesia ni Cristo ka pa naman. Tapos pumayag ka na babuyin gamit ikaw ang isang religious compound. Kung gawin kaya yan diyan sa inyong religious grounds na na central nyo diyan sa Quezon City ng INC. Sigurado ko magmamarakulyo mga members ng INC. Baka magkaroon na sa dami. Nakita nyo yung dami nila dun sa may Luneta. Pag lahat yun naglabasan, tangina pag ginawa nyo sa INC yan at lahat yun naglabasan sabay-sabay, delikado talaga kayo. Pinagdamit. Yung mga hindi mga pulis, pinagdamit pulis, umamin pa. Sabi ko nga sa inyo, itong mamang ito, si Torre, sa impyerno talaga yan mapupunta. Yung ganyang itsura, walang puwang yan sa langit. Oo, yung mga yan, masaya lang sila sa buhay nila dito sa... Mantakin mo, ilang taon ka na? Konti na lang. Makikipagkita ka na kay Satanas, hindi mo pa inayos yung buhay mo. So ngayon, nirereklamo niya si Digong dahil doon sa
Dahil doon sa remarks na pagpatay. Samantalang ikaw nga nakapatay ka eh. Nung nagpunta kayo dyan sa KOGC, may isang namatay dahil sa kayupan mo eh. Diba? Tapos ikaw pa may gana magreklamo ng rebellion at sedisyon. Ikaw pa may gana magreklamo talaga sa dami ng kahayupang ginawa mo sa loob lang ng 1 taon. O sa loob ng 1 taon, lahat ng kahayupan na pwedeng gawin ng isang tao sa buong buhay niya, ginawa mo lang sa loob ng 16 na araw. Ganun ka kasama, Tore. Tapos irereklamo mo si Digong dahil nag-joke siya. Kapal ng mukha mo kung ako ang piskalya dyan eh. Utangin na, hindi ko talaga papansinin yan eh. Dahil alam ko na nagpapasikat ka lang eh. O sige, diretso. O ano ba yung nireklamo niya kay Digong? Hindi, alamin natin kung ano yung nireklamo niya kay Digong. Bakit ko ba kasi Bakit ko ba kasi sinasabi yung kay na mali itong pagkakaintindi ni Tore dito. O ayan o ano sabi? Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Oh, hindi naman kayo tinatakot eh. Yung mga senador ang tinatakot tapos kayo yung nagdidemanda. Tapos sinasabi pa niya na hindi daw siya utusan ng Malacanang. Hindi ka talaga utusan ng Malacanang. Oo, kung ako, mag-uutos pa ba ako sa'yo? May kusa ka naman. Alam naman nila may topak ka. Pero naniniwala ba kayo? Di siya inutusan ng Malacanang? Ako, ito, opinion ko lang ha. Hindi ko sinasabing totoo. We, di nga. Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador eh. Oh. Senador ka ba, Tore? Di ka naman senador, apektado ka. Di ka. Tayo na yan. Dito sa speech ni Duterte, ang dami-daming mga sinabi. Seryoso pa si Duterte na sinabi, bangag yung presidente ha. Oh, bakit hindi mo kausapin si Bongbong para magpa-drug test? O bangag nga daw. Ang pinipick up mo yung joke, yung totoong sinabi, hindi mo pick upin. Alagad ka ng batas, sabi mo, it's your moral obligation. Moral obligation, sinasabi nga dito, adik si Bongbong. Di ba moral obligation mo din na i-oblige or at least man lang i-convince yung presidente natin na magpa-drug test? Oo, if moral obligation yung yung pagbabasihan mo dito sa pagkaso mo na to. O diretso. Sinabi ng dating Pangulo noong Martes. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ano reaction ng mga tao? Di ba nagtawa na yung mga tao? You don't need to be a rocket scientist para maintindihan mo that what PRRD uttered is a joke. Nung sinabi ba ni Duterte na patayin natin, nagsigaw ba yung mga tao? Yes, tara na. Tapos kumuha ng mga baril, lumabas. Di naman di ba? Nung sinabi niya yon, anong reaksyon ng mga tao? Nagtawanan. Nagtawanan, sabi pa nga niya, pasabugin natin. Tapos binawi niya pa nga yan sabi niya pa, wag naman, kawawa naman sila. Hindi ba? So bakit kailangan natin problemahin tong wala naman dapat kaproblema? Ang sinasabi nila, private person na siya he is not, kumbaga, wala siyang immunity. He's not immune sa mga suit. Well, on the contrary, ito yung tamang paraan. Instead of magpa-interview ka na magpa-interview at batikusin mo ng batikusin, sampa na ng kaso. Ito naman ang maganda sa ginawa ni Tore. Na nagsampa siya ng kaso. Kasi yun naman talaga yung dapat gawin. Kung may problema ka, sampa ka na kaagad ng kaso. If you feel like he violated a law, then magsampa ka na kaagad ng kaso according doon sa na-violate niya. Which is, pinapalakpakan natin kay Tore. Tama naman yan, Tore. It's just that, ang personal opinion namin,
Kung merong tao na dapat nagfa-file ng mga kaso patungkol sa mga ganito, hindi ikaw yun. Bakit? Wala kang moral ascendancy. Oo, wala kang morals para hindi kami maniniwala na ang pinaghuhugutan mo dito ay ang iyong moral compass. Yung moral compass mo wasak eh. Sira eh. Oo. Nakita namin yung reputasyon mo. Nakita namin kung gaano kadumi ang kamay mo. Kaya wag kang magmalinis. Yun lang naman. Pero yung ginawa mong pagsasampa ng kaso, tama yan. Oo, pero yung isinampa mong kaso, ito, dinidiscuss natin. Tingnan natin kung tama o mali. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Di ba? Wah! Tatawa na yung mga tao. Ay, ang killjoy nyo naman. Masyado naman kayo, wala kayong kabuhay-buhay. Pati joke, siniseryoso nyo, Diyos ko po. Yan po ay nung campaign kick-off ng mga senatorial candidates ng PDP sa Club Pilipino noong Martes. Pero agad bumuelta ang PNP, particular si PNP CIDG Chief Nicolas Torre. Kung inyo Good job ka dyan, CIDG. Good job ka for doing this. Pero sana lang, ito lang ang gusto ko sana. Sana hindi lang kay PRRD ikaw ganyan. Sana sa lahat. Sana sa lahat ng krimen sa Pilipinas na nakikita mong mali, sana tumayo ka at magsampa ng kaso. Katulad yan, si Duterte, sinabihan niya ng bangag si Marcos. O magsampa ka ng kaso kay Duterte. Na libelous, sabihin mo, libel. Yung sinabi ni Duterte na bangag si Marcos. Hindi mo maisasampa yun. Bakit? Kasi kailangan yung patunayan na yung sinabi ni Pangulong Duterte ay hindi totoo. By what? By how? Magdadrug test si Marcos pagka ganun, which is ayaw ni Bongbong yun. Ayaw niya yun. Kasi nga, pagka nagpa-drug test siya, mahuhuli siya. Ngayon, bakit hindi mo masampahan ng kaso si Duterte doon sa mga seryoso siyang sinabi niya? Sinabi niya, si Bongbong bangag. Hindi naman niya sinabing si Bongbong talaga. Pero sinasabi niya, may presidente talagang bangag. Sino pa bang presidente ngayon? Magsampa ka din ng kaso doon, bilis. Sampahan mo si Duterte ng kasong libel, grave libel. Extreme libel. Doon sa sinabi niyang bangag si Bongbong Marcos. Bakit hindi mo ginawa? Kasi alam mo rin totoo yan. Alam mo rin na mukhang bangag talaga yung presidente. Bakit? Ayaw magpa-drug test eh. Hindi ba? Kasi alam mo, pag sinampahan mo ng kaso, si Duterte tungkol dyan, kailangan patunayan noong nilalibel na Duterte na hindi talaga totoong addict siya. Magpapadrug test siya ngayon. Magagalit si Bongbong pagka idinimanda mo si Duterte ng libel. Dahil addict si Bongbong, di ba? Kasi nga, wala silang planong patunayan na hindi sila addict. Kasi nga addict! Sabog! Mabibilib ako sa iyo, Torre, kung sampahan mo si Pangulong Duterte ng libel dun sa sinabi niya kay Bongbong Marcos. Doon ako mabibilib sa iyo. Pero mo siya, sasampa mo siya ng kaso sa isang joke. Utang ina niyan, tanga na lang ang makikinig sa iyo. natatandaan, si Torre ang ground commander ng PNP nung hinahalughog ang KOJC compound ni Apollo Kibuloy nung nakaraang taon. Di ba? So hinighlight na siya ang ground commander nung hinahalughog yung KOJC compound noong hinahanap si Pastor Apollo Kibuloy. So ang sinasabi doon nito ni Ed Lingaw, ito ang ground commander, ito ang may kasalanan kung ano man ang nangyaring kabulastugan, human rights violations at kung ano pa mang mga violations ang nangyari diyan. Ito lahat ang may kasalanan. Even the death of one KOJC member dahil sa kanilang hayop na tear gas, ito ang may kasalanan. Why? Because lahat ng nangyayari doon, utos niya.
Kapal ng mukha mo. Ang dami mong pinirwisyon tao. Ikaw pa yung mahilig magsampat ng demanda. Si Kibuloy ay matalik na kaibigan ng mga Duterte. Agad nagsampa ng reklamo si Torre laban sa dating Pangulo, inciting to sedition. Puro naman inciting to sedition. Bakit? Ginagamit mo yung inciting to sedition kasi Nobel yan. So gusto mo makulong si Duterte ng Nobel, sigurado ka na dyan. Torre, ready ka na ba? Ready ka na? Oo, unlawful utterances. Yung unlawful utterance, yung inciting to sedition, basura talaga yan. Ano bang ini-incite ni ni Rodrigo Duterte? Magrebelde yung mga tao? Tara, sugurin na natin ang Malacanang. Agawin natin sa mga Marcos ang Malacanang. May mga ganun ba siyang binitawan doon? Meron ba? Meron? Wala naman. Nandun ako eh. Ang sinabi lang naman niya doon, ganyan, kung halimbawa, maganda Pilipinas, doon na kayo sa kanila bumoto. Kung walang drugs, sa kanila na kayo. Kung maayos, nakakapaglakad yung mga anak nyo, sa kanila na kayo. It's up to you. Kung sa tingin nyo naman, kabaliktaran yung mga sinasabi ko, di boto na kayo dito sa amin. Di ba? Simple, plain. Wala siyang sinabi doon na lahat ng mga Pilipino, nananawagan ako, mga sundalo, mga pulis, tumalikod na tayo sa gobyerno at tayo ay lumaban na sa gobyerno. Wala namang ganun. Anong inciting to sedition? Wala ka namang ibang alam na ikaso? Kundi inciting to sedition, meron pa. Yung unlawful utterances, pakinggan natin. At unlawful utterances. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, ito po ang tinatawag na unlawful utterances. Ayan unlawful utterances. Encourage disobedience to law and authorities. Encourage disobedience to law and authorities. Meron ba siyang sinabi sa mga otoridad? Meron ba siyang sinabi sa pulis na maging disobedient? Meron ba siya sinabi ng mga pulis, mga sundalo? Patayin na natin yung mga senador. Meron ba siya sinabing ganon? Wala naman, di ba? Publishing false news that may endanger public or damage state. Ano ba binalita ni Duterte doon? Na nag-i-endanger sa kapakanan ng mga ng publiko. Ang inang buhay ito. Alam mo, masakit to Masakit to Pero alam mo, sabi ni Pangulong Duterte, gusto talaga itong mga taga-PNPA na to. Itong mga taga-PNPA na to talaga. Malayong-malayo sa mga PMAer. Praise, justify, extol, an act punishable by law. Praise, justify, meron ba siyang ginastify dun sa sinabi niya? It was just a joke. Oh my God, pero matakim mo. Pinaghihirapan pa ni Ed Linggaw tong isa-isahin yung isang joke. Ano pa ba, Ed Linggaw? Ang pagpuri o pag-justify ng isang bagay na pinagbabawalan ng batas, ang paghihikayat ng disobedience sa batas at sa mga otoridad, ang paglabas po ng false news na maaaring magdulot ng gulo o ng panganib. So medyo malawak po siya. At ang parusa sa kanya, ito lamang, 6 na buwang Gago po siya. 4 to 6 months in prison, 1,000 fine. Bigyan na kita ngayon ng 1,000, Tori, tumigil ka lang. Sabihin mo kung saan, Gcash kita ng 1,000 para tumahimik ka. Bumili ka ng Jollibee, manood ka na lang ng TV. Walang iya ka. Wala na ba ibang trabaho si IDG? Wala na ba kayong ibang mga hinahanap-hanap ng mga kriminal? Bakit itong mga ganito pinag-aaksayan nyo ng panahon? Sayang yung pasweldo ng taong bayan sa inyo. Hindi nyo naman trabaho to kakulong at hanggang 1,000 pisong multa. Pero ito po ang mas mabigat, ang lalong mas malawak na inciting to sedition. Isa po sa mga paboritong kaso o ikaso ng gobyerno laban sa kanyang mga kritiko. Sa Article 142 ng Revised Penal Code, ito po ang pag-uudyok sa mga tao na gumawa ng sedisyon. Ang inflict act of hate, revenge on public officer, private persons. Ayan. Yun daw yung inciting to sedition. Rising tumultuously by force or intimidation to prevent government exercising function. Tangina, kahit isa dito walang
Walang ginawa si Duterte. Revenge on public officer. Oo, taragis talaga yan. Ang sedisyon naman ay ang magulong pag-aaklas para pilitin o takutin ng mga otoridad at pigilan ang pagpapatupad ng batas. Magulong pag-aaklas. Kung nag-aklas ba tayo nun? Magulo ba tayo nun? Saya-saya kaya natin nun. Tore, matulog ka na. Kaya na, isip ka kasi ng isip sa PNP chip, hindi ka bagay dun, maitim ka eh. Nakita mo ba si Marbil, ang puti-puti? Oo, flawless, putang ina, Becky. Yung kutis yung kutis ni Marbil, putang ina, kala mo hindi nag-march sa Arwan. Pucha, ikaw, Tore, kahit bagong gising ka, amoy araw kayo, itsura mo. Mukha kang daing na pusit, hindi kami pwede dun. Kailangan dun flawless, kailangan maputi ka. Si Eliasar nga, hindi naging hindi naging PNP chief, ang puti-puti nun eh. O tinan mo si yung PNP chief yung tiga Pampanga, si pangalan nun? Albayalde, o maputi din. Bawal ka dun. O hindi ka pwede dun, sir. Yung kulay mo, lang talaga, pang traffic enforcer. Maaaring itong an act of hate or revenge on a public officer or employee. Ang parusa po dito ay prisyon koreksyonal o hanggang 6 na taong pagkakabilanggo at multa na hanggang 2,000 piso. Pero siyempre, ang malaking tanong, kung seseryosohin din ba ito ng mga piskal sa DOJ o ituturing lamang na isang malaking patawa? Well, kayo na sumagot. Sa tingin nyo ba seseryosohin yun? O isang malaking patawa. O ito ang sagot naman ni Jimmy Bondoc patungkol dyan. Napakaganda ng sagot ni Jimmy Bondoc patungkol dito na kailangan nyo marinig bago tayo mag-push forward. You know, Gretchen, nung simula pa lang ng campaign ko, I vowed na talaga magre-real talk lang ako. Win or lose, magre-real talk lang. So ito po ang real talk. This is my contribution to everybody sa ating political conversation. Wala po kayong narinig ngayon dyan na tao who meant what they said. Lahat po ito ay PR lamang. Do you really think the president, the former president, means it pagpapapatay siya ng mga senador? No? Lahat po ito is really just, nagko-compete lang po sila lahat for your ears, for your attention, dahil mahal po ang airtime. Kaya ang sa akin po, talagang tingnan ninyo ang history namin ng mga kumakandidato. Nothing more. I'm not asking for your votes, I'm just asking, suriin nyo na lang yung mga tao. Huwag na po kayo magpaloko sa mga ganyang PR. Luma na yan eh. Well, Diba? It is all just for PR. It just so happened na PRRD is a very effective and efficient PR person. Sobrang galing ni Duterte. To the point na even yung joke niya, siniseryoso. Ganun kalupit si Duterte. Ganyang kalupit si Duterte mag-endorso at ganyang kalupit si Duterte magpropaganda. Ganyan kagaling yung utak niya. Alam niya kung papaano iikot yung mga switch ninyo. Alam ni Duterte kung papaano i-on, i-flip yung switch ng mga kalaban. Alam ni Duterte when at kung ano ang sasabihin to expose yung kabubuhan ng kanyang mga kalaban. Tingnan mo. 'Di ba? Pagsagot niya, maikli lang. Anong ginawa ng Malacanang ni Bongbong? Puta, bula ng bibig. Bula bibig, pak, ginamit ang media, ginamit ang pulis, ginamit ang mga congressman. Putang ina salita, yak, ganon. Yang ginawa ni Duterte, ganito yan. Tangina nyo, matagal na naming alam. Kilala si Duterte. Hindi nyo kailangan ipaalala sa amin dahil minahal namin yan kay Duterte. Yan yung talagang minahal namin kay Pangulong Duterte. Yung pagiging totoo niya. At yung napakahusay niyang babain yung emosyon ng mga tao. Ang galing niyang paglaruan yung isip ng mga tao. At dito mo malalaman sa mga sinasabi ni Duterte kung sino talaga yung mga tanga sa Pilipinas. Yung mga tanga sa Pilipinas,
makikita mo kuda ng kuda sa TV, sa social media. Yan yung mga pulpul sa Pilipinas. Anong sabi? Anong sabi ni NBI director patungkol diyan? Mawalang galang na si kay Congressman Adjong at sa iba pa na congressman natin, nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot, yung mga senador eh. Oh, hindi naman kayo tinatakot yung mga senador. So si Bongbong, nung sumagot siya dito, hindi ba sa siya doon sa sinasabi ni NBI, Bongbong, salita ka ng salita eh. Hindi naman ikaw yung affected eh. Masyado kang affected, hindi ka naman dapat maapektuhan pero masyado kang affected. 'Di ba lumalabas yung mga kabubuhan nung mga kumakalaban sa mga Duterte. Ito yung sinasabi ni Jimmy Bondoc na itong mga nagsasalita sa kabila, they have to say it para sa free airtime dahil ang mahal ng airtime. So sinasabi nila itong mga ito para maikandidato nila yung mga kandidato nila at dito pinakikita nila how effective yung kanilang propaganda at gaano sila ka-epektibo bilang mga campaign managers nitong mga kumakampanya. Si Bongbong, panay ang salita, tinan mo kung anong nangyayari. Binubu ng tao, pinagtatawanan, gigil na gigil ng tao. Tapos ngayon maglalabas sila ng survey na tuwan-tuwa daw yung mga Pilipino sa kanya. Ulul! Paano natuwa ang mga Pilipino sa yung kupal ka? Paano natuwa ang mga Pilipino sa iyo? Yung inyong yung proclamation nyo. Nilabas na sa mismong page mo, pinagtatawanan ka pa ng tao. Ikaw na nga daw ang may Guinness World of Record ng lahat ng pinagtatawanan ng mga tao sa kanyang sariling post. Yung haha. Nantokwa ka Walang hiya ka. Sa totoo lang. Oo. Diyos mio. So, yun ang magaling sa mga Duterte. Yun yung sinasabi dito ni Jimmy Bondoc that it was just a joke. Joke lang po yan. Huwag niyong seryosohin. Nandudun ako noon, nagtatawanan yung mga tao. It was our proclamation and that's how PRRD addresses yung audience of what to do. Binawi naman yan kalaunan. Pero mas marami siyang sinabi dyan sa press con na yan or dyan sa speech niya na mas kailangang intindihin at mas kailangan i-pick up ng media at ng gobyerno. Ano yun? Yung mahal na presyo ng bilihin, pagtaas ng krimen, droga, nagbalik na, at saka yung adik yung presidente. Yun ang dapat na hina-highlight ng media dito, hindi yung joke. Diba? Dapat ang hina-highlight ng media yung mga kabulukan na in-expose ni Duterte. Ano pa yung mga in-expose ni Duterte? Na ang Congress daw ang pinakabulok na sangay ng pamahalaan. Di ba anong reaction nila when PRRD said it? Nawalan ng prangkisa ang SM9. Tinrabaho ang Kingdom of Jesus Christ. Tinrabaho si VP Sara, si Bato at si Bongo. O hindi ba yun ang malaking kabalbalan sa lahat na dapat pinipick up ng media at ng mga tao. Pero ito ang masasabi ko, PRRD sobrang efektibo pa din hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon, pinasasakit niya na ang puso ng mga linis-linisan, bait-baitan sa gobyerno. Hanggang ngayon, wala na siya sa posisyon. Kada magsasalita siya, yung mga self-righteous na mga politiko, personalities sa Pilipinas, butthurt pa din sa kanya. O hindi ba? Saan ka naman? Kaya dapat talaga tayo maging proud na mga Duterte supporters. The NBI actually recommended to file charges against the Vice President for a kill threat on the President, the House Speaker, and the First Lady. You are a lawyer. What do you think is the difference of her pronouncements, the Vice President's pronouncements, with the former President's pronouncements? Pareho silang nagsabi, nagpapapatay sila. Pero pag tinignan mo, pinot mo side by side yung dalawang statement na yon, sinabi ni VP, no joke, no joke. Okay. Well, that's the difference. That's the difference. Yung kay Pangulong Duterte, I was there. That was our proclamation. And very clearly, it was a joke. Kasi even the way he said it. But again, I'm not defending anyone. Pero very clearly, it was a joke. Patayin na lang natin. Parang ganon, you know?
At sinabi niya pa nga, binawi niya pa na, pero wag na, kawawa naman eh. Okay, so done na yon. Yung kay VP Sara, seems less like a joke, no? Hindi siya joke. But I do go with the argument that it is a conditional threat. Parang sinasabi niya na pag namatay ako, patayin niyo to. Abogado yan, ha? It's a conditional threat. So, it's not a direct threat. Yun. Oh, so magkaiba. It's not a joke, but it's also mali pa din yung kanilang isinasampang kaso sa kanya. Mali yung kasong isinasampa kay Duterte, kay Pangulong Duterte, dahil nagjo-joke lang siya. Yung kay VP naman, even if it's not a joke, it is not a death threat. It's a conditional threat that if something happens to me, oh, you know who to blame, and sige, patayin mo din sila. Oh. Magkaiba yun. Sabi ko nga sa inyo eh, yung impeachment kay VP Sara, kasama yan. Oh, kasama yan sa kailangan niyang idepensa yung sarili niya. Oh, sabi ko sa inyo, walang silbi yan. Di ba? Ayaw yung maniwala sa akin eh. Oh, so ayan po mga bossing, yung patungkol dyan, sobrang importante nito mga boss, kasi nga kina-cloud nito eh. Kumbaga tinatakpan nito yung mga totoong issues sa bayan natin, which is kahirapan, adik ang presidente, bumalik na ang drugs, at corruption, yung blankong item sa BICAM, yun talaga problema. Hindi natin makakalimutan yan. Pinupuntahan lang natin itong mga ibang issues para at least ma-debunk na natin sila as early as now, and then balik na tayo dun sa usapin. Putangin na nyo. Sumagot na ba kayo sa Supreme Court doon sa dyan sa budget ninyong kabulastugan, yung GAA 2025? Again kaya ayaw nila yung GAA ma-terminate yung 2025 kasi ayaw nila dun sa 2024. Yung 2024, walang akap, walang AX doon. Wala silang makukulimbat doon. Mga gunggong. O kayong mga congressman, kayong mga magnanakaw. Mauubos din ng mga lahi yung mga hinayupa kayo. Sa darating na eleksyon, mga bossing, sa darating na eleksyon, wala tayong ibang iboboto, kundi ito lang. Official senatorial candidate si number 28, Bongo. Siyempre, number 53 sa balota, Pastor Apollo Hibuloy. Number 22, De La Rosa. Number 38, Marcoleta. Number 30, Hinlo. Number 34, Lambino. Number 58, Salvador. Number 10, Bondok. At number 56, si Vic Rodriguez. Ilan na yan? 3, 6, 9, Siyam. May nagtatanong sa akin, Boss Dada, paano pag blanco? Baka hindi basahin. Hindi po, babasahin yun basta blanco. Kung blanco, hindi, walang problema yan. Kahit kulang yung iboto nyo, okay lang. Wag lang sobra. Pag sobra, lahat yun, walang mababasa. Kaya okay na yung siyam kesa 13. Pero ako gagawin ko 10 yan. Kukumpletuhin ko pa din yan. Ako gagawin ko 10. Iboboto ko pang 10 si Ben Tulfo. Naniniwala ko si Ben Tulfo, hindi yan katulad ng mga kapatid niyang mga hayop. Ako sa akin lang ako ilalagay ko yung Tulfo. Yung Ben wag yung Erwin, putangin na nun, wala yun, kawatan yun. At yung iba pang mga Tulfo, kawatan yun. Ilagay ako sa akin lang kasi natuwa ako dun sa kanyang natuwa ako mga bossing doon sa kanyang statement patungkol dun sa yung political dynasty. Natuwa ako dun mga bossing. Kasi hinarap niya, sabi niya ako din, ayaw ko din ng political dynasty. Pero ang gawin natin, bigyan nyo ko ng chance na umupo, putya pagtitibayin ko yan. Sa panahon, sa konstitusyon, binabawal talaga. Kaya lang, malabnaw. Kaya kailangan pagtibayin natin. Mas maganda talaga yung walang political dynasty sa Pilipinas at isusulong ko yan. Natuwa ako dun. Hindi niya dinefend yung sarili niya. Kasi, tinan mo ang sagot Tinan mo ang sagot ni Raffy Tulfo doon. Ang sagot ni Raffy Tulfo, wala kaming magagawa kung gusto kaming iboto ng tao. Yun ang sagot ni Raffy Tulfo doon. Wala kaming ginagawa kung feeling ng tao mas makakatulong kami kaysa doon sa iba. Mayabang. Tinan mo ang sagot ni Ben Tulfo. Ako din, I am against
I am against political dynasty. That's why if you're gonna give me a chance, I will make it stronger. Pagtitibayin natin 'yan. Pagtitibayin natin 'yan. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon kasi tama naman ang lahat ay may karapatang tumakbo sa sa posisyon. Nakalagay lang naman very simple yung yung rules ng COMELEC Kailangan marunong ka magbasa, magsulat at ikaw ay Pilipino. Yun sa hindi sila Pilipino, ayun, ibang issue yun. Kailangan nilang i-address yun ng malupit at kailangan may pagtanggol nila yung sarili nila doon. Pero doon sa political dynasty, maganda yung isinagot ni Ben Tulfo doon. Kaya tuwan-tuwa ako doon. Kaya ako sabi ko, nawin ko yun. Tinignan ko kasi yung sagot nilang lahat Ibang-iba yung sagot ni Ben Tulfo sa kanila. Ang sagot ng iba, puros defensive Napaka-defensive ng sagot ng iba. Pero yung kay Ben Tulfo, yung sagot niya, yes, I am with you pagdating dyan. Ayoko din ng political dynasty. Kasi si Ben Tulfo exposed yan sa babae. Alam niya kung anong nangyaring pang-aabuso. Yung anak ni ganito, anak ni mayor, na si konsihal ganyan, anak ni congressman kasi na si konsihal ganito. Inabuso yung mga constituents niya. Alam ni Ben Tulfo yun. Kaya sabi niya, pagtitibayin natin, kung pwedeng kaanuhin natin, gumawa tayo ng batas para yung COMELEC, maidagdag yan, di maganda. Kung meron ka ng kamag-anak na tumatakbo sa national or nasa national position na, hindi ka na pwedeng maging congressman. Mga ganun. Kung magagawa ni Ben yun, maganda, makakatulong sa atin. Mawawala talaga yung mga political dynasty, mga hayop na yan. Magpalit sila ng pangalan nila. Di ba? Yun na yung akin lang. Oo. Ngayon, kung kayo, may mga kandidato rin kayo, okay lang din naman. Basta itong PDP laban na to na siyam, kailangan nyong iboto lahat ito. Okay? Basta wag kayong bumoto sa Makabayan Black at saka dyan sa bagong alyansa ng mga pulboronic. Wag kayong boboto dyan. Dito lang tayo, solid na. Dagdagan nyo na lang ng matitino.